Gusto ko lamang pong magbigay ng update sa inyo tungkol doon sa live na gagawin natin sa pagdating ng PB team dito sa isla namin sa Golo Island. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Happy Tuesday morning, Martes na Martes. Kumusta po kayo? Ayan po, so marami-rami po kasi ang nagtatanong kung kailan ba at anong oras ba ang live na gagawin natin sa pagdating ng Pugong Biyahero. Yan. So, ang gagawin po kasi natin dahil ang date po ng pagpunta dito ng Pugong Biyahero ay March 29 at ang target na alis po nila dun sa kabilang isla is 6 a.m. So medyo may kaagahan po yung magiging pag-alis nila dun sa kabilang isla. So ibig sabihin po noon, meron silang 1.5 oras na paglalakbay papunta naman dito sa isla namin. Yan po ay pwedeng 1 oras o hanggang 1.5 oras na nangangahulugan lamang po na sila ay nandito na around 7 in the morning, siguro between 7 to 8 in the morning. Pero gusto ko lamang pong magbigay ng pasubali dahil yun po ay nakadepende kung talagang sila ba ay makakaalis ng alas 6 ng umaga doon sa kabilang isla. So, baka po kasi mangyari na halimbawa po mag-schedule po tayo ng live ng alas 7. Kaya lang hindi pa po pala sila nakaalis ng alas 6 doon sa kabilang isla. So ang mangyayari po medyo magiging matagal yung paghihintay para doon sa live na pagdating po ng Pugong Biyahero. Pero ganun pa man, siguro ang hihilingin ko na lamang po sa inyo ay bigyan nyo po ng oras ng siguro mga between 7 to 9 in the morning. Yun po yung gagawin natin na oras ng live ng pagdating ng Pugong Biyahero. Kasi tingin ko naman po dun sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 9, makakarating na po sila dito sa isla. At siguro kung halimbawang hindi pa po sila dumadating at sabay-sabay po tayo naghihintay sa kanilang pagdating, titingnan ko po kung ano yung pwede nating magawa habang naghihintay po tayo sa Pugong Biyahero. So, gano'n na lang po muna. Siguro, magsa-shoutout tayo nung mga gustong magpabate kasi alam ko po ang dami-dami na pong gustong magpa-shoutout, ang dami ko na pong nabasa ng mga shoutout messages, kaya lang pasensya na po kayo, hindi pa rin po natin siya nagagawa. Pero siguro yun po yung opportunity para na sa ganun live na ma-shoutout po natin yung inyong mga pangalan. Kaya naman sana panoorin niyo po yung live at sana ay mag-comment po kayo kung gusto niyo magpa-shoutout para halimbawang bago po or habang naghihintay po tayo doon sa Pugong Biyahero team ay magawa po natin yan. So, yun. Yun po yung siguro, so, to finalize, siguro isa-set ko po yung live natin ng 7 a.m. So, baka pwede nyo pong bigyan ng panahon yung 7 to 9 a.m. Kasi alam ko po marami po sa mga kababayan natin halimbawa na nasa sa ibang bansa pa at iba yung oras nila sa oras dito sa Pilipinas. Ganon din dahil yun po ay Sunday, meron pong sa mga ibang kababayan po naman natin na ang oras ng pagsimba ay umaga, hindi hapon or gabi. So para mapaglaanan po ninyo ng panahon. Ayun. So ano po yung gagawin natin? Magsiset po ako ng YouTube live. Anong tawag doon? Magsiset po ako ng YouTube live stream para sa alas 7 ng March 29. Ayun. Pero kung medyo matagalan po yung paghihintay ng bago sa pagdating nila, hihingi po ako ng paumanhin ngayon pa lang dahil hindi ko naman po kontrolado yung magiging oras po ng pag-alis nila. Pero yun nga po,
Let's make it more interactive kung halimbawa naghihintay. Siguro magkwentuhan tayo habang naghihintay. Pakita ko sa inyo yung mga ibang parts ng barangay namin habang naghihintay. Netong Talaw-Taw habang naghihintay. So, ganun po siguro yung ating gagawin habang padating po yung Pugong Biyahero team. Sobrang excited na din po ako na makita ninyo. Hindi ko po kayo bibigyan ng parang idea ng kung ano ba yung magaganap dun sa kanilang pagdating. Pero sobrang excited po ako para makita po ninyo yung mangyayari. Yun lang po yung masasabi ko sa ngayon. Ayun. So, ano pa ba? Ayan, hanggang ngayon po nandito pa rin ako sa Talaw-Taw, pero nagsabi na po ako na talagang late na po ako makakapunta. I think ang mahahabol ko na lamang po ay yung batch reunion namin at saka yung alumni homecoming dahil nakapamasyal na po sila dun sa ibang parte ng Look. Confident naman din po kasi ako na kahit dahil nandun naman po si PJ, si Onjay, si JR, si Tito Herns, kumbaga meron namang enough na members ng PB team na talagang makakapagpasyal doon sa mga kamiyembro po natin na galing sa Davao at galing sa ibang parte ng Luzon. And of course, si Madam Yula na galing sa Visayas. So, ayun. Abangan po ninyo yung pagpunta po talaga nila dito sa Talaw-Taw. Yun, marami pong mga mangyayari dyan. Tapos, napansin niyo po ba yung nasa likod ko? Ayan. Hindi ko po ipapakita ng buo ito sa inyo ngayon. So, makikita niyo po ito dun sa gagawin po natin na farmhouse tour. Ayan. Sa mga susunod na araw po ay itutour ko na po kayo dito sa farmhouse para na sa ganun ay makita niyo na po ng buo yung naging kinalabasan ng farmhouse. Ngayong araw na to po, hindi ko pa rin siya mapakita kasi meron pang konting-konti na lang, very minimal, na kailangang tapusin para magawa natin yung farmhouse tour. Pero itong nasa likod ko, ito ay patikim pa lamang ng kung ano ba ang mga pagbabago na ginawa na natin dito sa farmhouse. Yan, meron na tayong konting pahalaman. Nandyan. And then, yan, kita nyo, nagbago na rin yung wall. Hindi na siya yung kagaya nung dati. So, yan. Marami na pong pagbabago. Pag tumingin ako sa kaliwa ko, meron na. Pag tumingin ako dito sa kanan, meron na. And siguro, isang bagay po na gusto kong ma-share sa inyo is dahil nga nawalan na din ng kuryente dito sa barangay, dahil nga sobrang pagtaas po ng krudo, na apektado naman ng lahat, ay parang magandang timing po na nakabili tayo ng solar. At yung solar po ay na-set up na. Lahat ng panel ay nandudoon na po sa itaas. At yung mga, yung battery, saka yung inverter and breaker, nandito, na-set up na. Yun po pala, pakita ko po yun sa inyo kasi nung last na vlog po natin, yung napunta po tayo dun sa bilihan ng solar, ay hindi po kasama or hindi ninyo po nakita yung kung ano ba ang itsura nung solar na bibilhin. Kasi marami rin po yung nagtanong ng tungkol doon naman sa solar. Paano ba siya sineset up or plug and play? Paano plug and play? Kailangan ba ng support? So ipapakita ko po sa inyo kung ano yung setup noong ating solar. Ito po yun. Ito yung kanyang battery. Ayan. LV Topsun. LV Topsun yung brand ng battery. Tapos, ito po ay 300 AH at 51.2 volts. Life PO4 power wall. So, yan po yung, ang capacity niyan po ay 15.36 kilowatt hour. So, yan po ang kanyang total capacity. And kung mapapansin po ninyo, napakaganda po, no? Kumbaga, hindi siya kagaya ng ibang battery na parang makalat or what. Ito, talagang ganyan lang. Parang nakaano lang siya, nakatayo lang siya, tapos gumugulong po yan. Pwede nyo siyang i-move sa ibang lugar anytime kasi madali naman siyang i-move. Gumugulong naman po yung battery na yan. Dito naman po, ito naman yung ating inverter. So, ang inverter po natin ay DEYE. DEYE po ang brand ng inverter. Ayan, pag binuksan ko po ito, ayan, meron po yung mga
information ng kung ano na, halimbawa po ito, ayan, battery charge niya is 56%. So, nakakonect na po ito sa ating solar panel. Pero hindi pa po yan nakakonect dun sa load dito sa bahay. So, yun po yung gagawin ngayong araw na ito. Kasi kahapon, i-connect po namin siya doon sa i-set up po namin siya. And siguro itatanong niyo po, paano namin na-set up? Nandito kami. Tapos, hindi naman kami mga electrical engineer or technicians. So, ang ginawa po namin, and yun po yung kagandahan din dun sa ANA Solar na binilhan po natin is, pwede po siya na tawagan. So, meron po silang live support na pwede pong mag-assist doon sa pagsisetup. And sa totoo lang, hindi po ganun kakomplikado yung pagsisetup. Kumbaga parang i-guide niya lang kami ng ito yung una mong gagawin, ito yung pangalawa, ito yung itataas. So ito naman po yung kanyang breaker. So meron po itong dalawa. So meron siyang Meralco kasi nga hybrid siya. So pwede meron siyang Meralco. Tapos pwedeng yung sa solar. So, ito po yung sa solar, yung solar backup supply, and then pwede po siya sa Meralco. So, kahapon, ito po, kung paano siya buksan. Actually, nung una, hindi namin alam kung paano. Naghahanap po kami ng susi, kaya lang wala naman susian pala. So, inaano lang po pala to, ginaganto lang, tinatwist. Paano na ba yan? Ayan. Pag ganito pala, sorry. Tinutwist lang po siyang ganon. And then, ayan. So, makikita ninyo na po dito yung setup. So, nang binili po natin ito, ayan na, buong-buo na siya. As in, ito yung nakaparang plastic wrap nung tinravel natin. Kasi nga, buo na siya, hindi nyo na siya kailangan buuin, hindi nyo na kailangan isa-isahin ang wire na yan. Kasi pre-assembled na siya. Ang kailangan na lamang i-connect dito ay itong mga load, itong active load. Tapos, ito po yung sa Meralco, pag merong Meralco. And then, etong mga MC4 na ito. So, ito po, ready na yan, na kasama na sa setup, itong part na to. Itong kasama ng breaker. Ang hindi lang po ay itong kabila. So, ito po ay sinet up nung kapatid ko. Siya yung gumawa nito. Galing sa solar. So, dalawa. Bakit dalawang set po yan? Kasi yung 10 panel po natin ay hinati sa tag-5. So, 5 yung first set and then 5 din yung second set. So, ayan. Yan yung pangalawa. So, ngayon, ang kailangan na lamang po namin gawin ay i-set up na ito dito sa load ng bahay. So, yan. So, yan po yung ating solar. Pakita ko po sa inyo maya-maya yung itsura niya sa itaas, kung paano siya naka-lay yung mga solar panel. Pero, bukod po dyan sa ating solar na nakabit na, eto na rin po yung ating aircon. Ayan. So, nakabit na din po namin yung aircon. Ilalagay na lang po yung mukha, yung face nung aircon. Ilalagay namin ngayon. And, meron naman na siya saksakan doon, ready na. So, i-ano na lang siya. Ipa-plug na lang siya. And then, i-test po natin siya ngayong araw na to. So, meron lang mga final na kasi yung final touches nitong room gagawin. Pero ano na lang po yun, linis na lang, alikabok, yung sa alikabok, para lang bago tayo mag-start ng pagbubukas ng aircon, talagang malinis na siya and walang makukuhang dumi yung aircon. So, ayan. So, ready na po yan. Ready na ang aircon natin. Ready na ang ating solar. Talagang masasabi ko na we're 98% ready na para sa pagdating ng Pugong Biyahero Team. Yan, yun po yung sa tutuluyan po nila. Ayan. So, ngayon naman po ay ipakita ko po sa inyo ang ating solar panels. Yung nakaset up po dito sa itaas na solar panel. So, umakyat muna po ako dito sa bubong para makita po ninyo. Ayan. Nandito yung aircon sa ibaba. Madali lang naman po ito. So, yan. Ito po yung ating solar panel.
So, eto yung first 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, nakasetup na yung ating solar panel na 5. Tapos, nandito naman sa kabilang side, which is dito na lang muna namin inilagay pansamantala dito sa rooftop, sa roof deck. Pero may space pa naman dito na pwedeng puntahan or pwedeng tambayan para kung gustong makita yung view. Ayan po yung araw, oh. Grabe, ang aga po kasi ngayon. Parang alas 7 pa lang po. 7 past 7 pa lang po ngayon. Umakyat na po ako para may pakita sa inyo kahit paano yung kung ano na yung update ng ating farmhouse. So yan po yung total. Meron tayong 5 sets dito na yung nakita nyo, yung nakakabit dun sa MC4 kanina sa baba. That's the first 5 sets. And then yung second, ito yung second na 5 sets. Ayan. So ready na po yan. Okay na yan. Talagang hinihintay na lamang natin. Ayun po mga kababayan, so yun muna po yung ating update. Sa mga susunod na araw ay i-update ko po kayo at ipapakita ko na po sa inyo yung ating farmhouse tour para makita na po ninyo kung ano yung final na itsura nung farmhouse. Sobrang excited na ako na maipakita yun sa inyo. Alam ko marami din ang excited na makita kung ano yung kinalabasan ng ating effort ng mga nagdaang linggo at buwan. Kumbaga yung bunga ng pinagpagura natin, yung balik-balik natin ng Laguna, ng Mindoro. So yun, makikita na po ninyo yun. And ako po ay nag-file ng bakasyon sa office, kaya yung oras ko po ngayon hanggang pagdating pa ng Pugong Biyahero Team at pag-i-start natin dun sa ating project doon sa kabila naman, doon sa Pinagbayanan, which is pupuntahan din po yun ng Pugong Biyahero. Ako po ay free dahil nga ako ay nagbakasyon ng mahaba-haba. Ayan, sobrang swerte ko po kasi yung company na pinapasukan ko dahil nga I'm almost 18 years naman na doon sa kumpanya. So we have parang yung privilege na makapagbakasyon ng more than usual na matatawag. So yun, kaya naman free po yung oras ko, lalo pag nandito na yung Pugong Biyahero Team. Pero meron po kasi akong isang bagay na kailangan gawin second day ng pagpunta ng Pugong Biyahero Team. Yun po ay isang bagay na gusto ko rin i-share sa inyo. Hindi ko po siguro masishare yun ng live, pero may i-share ko po sa inyo yung video noong gagawin ko. Kung ano po yun, malalaman nyo po yan very soon kasi ilang araw na lang naman. So yan. So hanggang dito na lang po muna mga kababayan. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Iikot ko kayo habang ako'y nagpapaalam. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood, pagsubaybay, pagtangkilik, pagsuporta sa buong Pugong Biyahero Team. At sana po ay panoorin nyo yung ating live. At muli po, kung magkaroon man po ng paghihintay, pasensya na po, ngayon pa lang. Pero gagawin po nating mas interactive yung ating magiging paghihintay sa pagdating ng Pugong Biyahero Team. Muli po, kung nasang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At ang lagi ko pong prayers, tayo pong lahat ay i-bless ni Lord. God bless us all. And thank you everyone. Have a good rest of your Tuesday. So may nagdala ng isda dito. Ayan, napakalaki.